Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo sa ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao, saan mang sulok ng mundo? Welcome po sa Munting Tinig Channel. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget also to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig Channel. Mga kamunting tinig, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang consequences ng kagagahan o kabubuhan, katangahan ni Sara Duterte. Na kung saan, alam naman natin na ang dami pong mga hiling ng kampo ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. So, mayroon pong interim release, mayroon pong mga pagtutol sa mga witnesses, ang dami po nilang mga kahilingan. Pero, sa kasamaang palad at favor sa pamilya ng mga biktima na nagsampa po ng kaso sa kanya sa International Criminal Court. Favor po, no? Advantage po yon sa part po ng mga pamilya at yung mga naghabla sa kanya. At syempre, sa prosecutor din. So, may balita po mga kamunting tinig na ang mga salita ni Sara Duterte naging dahilan daw po di umano sa pagtanggi ng International Criminal Court sa hiling ni Rodrigo Roa Duterte sa pamamagitan po ng kanyang abogado. So dahil dito, dahil sa mga salita ni Sara Duterte, abangan po natin mamaya kung ano po yung mga salita, ang International Criminal Court ay nanindigan na hindi po dapat payagan sapagkat hindi po makakabuting payagan ang pansamantalang paglaya ni Rodrigo Roa Duterte sa pahayag na maaaring makasagabal sa proseso and at the same time, magdudulot ng banta sa seguridad ng korte. So, paano po nasabi nitong International Criminal Court na ang mga salita ni Sara Duterte ay naging mitya, no? Para tanggihan po ang hiling ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. So, ito po ang mga balita, mga kamunting tinig. Para po sa kalaman ng lahat, tinanggihan po ng International Criminal Court or ICC na kung saan ang korte na nagpakulong kay Rodrigo Roa Duterte sa salang crime against humanity. So, sapagkat meron po silang panibagong hiling. Yung kanilang panibagong hiling, yan po ay tinanggihan ng ICC, no? Na kung saan gusto sana ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte na magkaroon po or maka-experience, makaranas man lamang ng pansamantalang paglaya. Okay? So, ang kaso, or what they call this, pansamantang paglaya habang nagpapatuloy ang kaso laban po sa kanya. So, yan ang hiniling po O, parang interim release. Kasi, ang mga Duterte diehard supporters, ang yayabang nila magsabi na mayroon na po silang tinatawag na house arrest, meron pong iuwi na nila si Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Pero mga kamunting tinig, ito po yung balita tinanggihan po ng ICC ang kanilang panibagong hiling sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Sikofman o na kanyang, naku Diyos ko, bayad lang sila ng bayad, wala namang galing magdepensa kay Rodrigo Duterte. Okay, na pansamantalang paglaya o interim release. Okay? Habang daw nagpapatuloy ang kaso laban po sa kanya. So ayon po sa desisyon ng ICC o ng International Criminal Court, kabilang sa kanilang mga dahilan, so ibig sabihin pala may posibilidad pala dapat na makalaya ito si Rodrigo Roa Duterte pansamantala at ma-realize po ang pinagyayabang ng mga DDS na iuwi nila si Rodrigo Roa Duterte dito sa Pilipinas o di kaya magpapasukop-kop doon sa Kingdom of Netherlands. So ang isa sa mga naging dahilan o kabilang sa mga nagiging dahilan ay yung mga naunang insidente ng umano'y pagtutol ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pagkaaresto. At the same time, at yung pahayag na nagbabanta sa korte. Sipain, diba? Ang dami. So isa po sa mga naging dahilan po dyan ay ang pagtutol ni Rodrigo Duterte sa kanyang pagkakahuli o kanyang pagkakaaresto. Isa po yun sa dahilan. Pangalawa, yung insidente ng umano'y what we call this,
pagpapahayag ng pagbabanta sa korte o sa ICC. At idinagdag pa ng prosecution, okay mga kamunting tinig, ang mga naging pahayag ni Sara Duterte, okay, na nagpapakita umano ng panganib sa proseso ng korte. So paano po nakapagpakita ng panganib? Dahil sa ulat po ng ICC prosecutor, nakasaad po doon na nung last July 19, 2025, itong si Sara Duterte, okay, yung kasalukuyang Vice President ng Republika ng Pilipinas na walang alam, alinganga, oo, nagsalita daw po in front of crowd in The Hague. Okay? Na kung saan, in-interview po siya afterwards at during that event, okay, she repeatedly claimed that Mr. Rodrigo Roa Duterte was kidnapped by the ICC. So isa po 'yon sa mga ginawang rason ng prosecutor. Kasi paulit-ulit na sinabi ni Sara Duterte after she spoke in front of the crowd doon po sa The Hague na kinidnap daw po ng ICC si Sara Duterte and stated that it was illegal to bring him to the court. At sinasabi po ni Sara Duterte na illegal po ang pagpapadala kay Rodrigo Duterte sa korte ng International Criminal Court. At dinagdag pa dito sinabi pa niya sa mga supporter at na-pick up po ito ng ICC prosecutor, stated it was illegal to bring him to the court. At sabi po dito, she also told, sinabi daw ni Sara Duterte sa kanyang mga supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with at the same time colleague. So pinag-uusapan nila, nananawagan pa nga sila na sa lahat po ng mga 16 million na bumoto sa tatay niya, tulungan daw po siya dahil itatakas daw nila ang kanyang ama sa ICC detention unit. At she reportedly made similar comments during a Facebook live. Nag-livestream itong si Sara Duterte at hindi po kaalaman sa lahat while in the Kingdom of the Netherlands, allegedly stating, so let's collaborate on a jailbreak. So dahil dito mga kamunting tinig, nanindigan po ang International Criminal Court na hindi po makakabuting payagan ang mga pansamantalang paglaya ni Rodrigo Roa Duterte dahil sa pahayag na maaaring makakasagabal sa proseso, okay, ng banta at siyempre magdudulot ng banta sa seguridad ng korte. So sino ngayon ang nagpahamak? Sino ngayon ang dahilan? Kasi nagsasalita lang si Sara Duterte at mga kaalyado niya na hindi po nag-iisip. Kaya nga po mga kamunting tinig, hanggang ngayon pinapakalat pa rin nila na mayroon po silang mga appeal sa ICC at pinaaasa lang nila ang kanilang mga taga-suporta. Pero klaro-klaro po ito mga kamunting tinig na isa sa mga reason, ilan lamang sa mga reason kung bakit tinanggihan ng ICC, uulitin ko, ang pansamantalang paglaya ni Rodrigo Duterte habang patuloy ang kanyang kaso. Number 1, yung pagtanggi ng kanyang pag-aresto. Yung pagbabanta sa korte. At the same time, yung mga panawagan sa kanilang mga supporters na tulungan siyang itakas si Rodrigo Roa Duterte sa ICC detention unit. Makipagtulungan daw po na ilabas itong si Rodrigo Duterte sa loob po ng ICC detention center. At ginawa niya po to sa harap ng mga tao, okay, after the events, nagpa-interview siya at hindi pa siya kontento. Gumawa pa siya ng Facebook live stream na kung saan ginawa niya yon na nandyan po sa lupa o sa Kingdom of the Netherlands na itatakas daw nila ang kanilang tatay. So, dahil po ganon, nag-object ang prosecution at sinabi naman po dito na
sa pamamagitan po ng paninindigan, hindi makakabuti. No? Na kung saan payagan si Rodrigo Roa Duterte na pansamantalang makalaya. Anong reason nila? Hindi na daw po makaalala si Rodrigo Duterte. May tinatawag partial amnesia na. So, hindi niya na alam kung ano po yung ikinaso sa kanya. Pero kung titingnan mo, sila man ang nagsasabi na okay man ang lagay ni Rodrigo Roa Duterte. Lagay lang siguro eh. Okay? So maraming salamat. At ayon, uulitin ko mga kamunting tinig, ang kakapasok lamang ng mga balita na ang mga salita ni Sara Duterte na hindi po nag-iisip ay naging mitya, naging ilan lamang sa mga dahilan para tanggihan ng ICC ang kanilang hiling na pansamantalang makalaya sa pamamagitan po ng interim release. So ganon po mga kamunting tinig. So sa mga nanonood po dyan, kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload tayo ng mga video, nagawa tayo ng mga live stream, at gumagawa tayo ng mga activity dito po sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ay mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Salamat po.